Inaprobad na ng palasyo ang bagong Population and Development Action Plan para mapagandaan ang patuloy na pagtaas ng populasyon ng bansa. Isa kasi ang Pilipinas sa may pinakamataas na populasyon sa buong mundo. May ulat si Rod Lagusan. Pang-13 ang Pilipinas sa may pinakamalaking populasyon sa buong mundo. Sa huling census noong 2020, higit 109 milyon na ang bilang ng mga Pilipino at tinatayang nasa 115 milyon na sa katapusan ng 2023. Ayon sa Commission on Population and Development, ito'y base sa population growth na 1.6% kada taon. Kaugnay nito, inaprobahan na ng Malacanang ang bagong Population and Development Action Plan. Ayon kay CPD Deputy Executive Director Lolito Tacardon, nakapaloob dito ang mga estratehiya o pamamaraan para matugunan ang mga hamon at suliraning kaakibat sa paglaki ng populasyon sa bansa. Maituturing naman na demographic opportunity ang nakikitang pag-stabilize ng population growth, kung saan ang epekto nito ay ang pagbabago ng age structure ng bansa. Ngayon ay mas marami na ang nasa working age population o mula edad 15 hanggang 64 years old. Kung ang ating pong pamahalaan ay magiging successful in the ensuring yung pag-build ng ating human resources, which is yung working age population na nabanggit ko po kanina, malaki po ang chance natin na ma-accelerate yung ating economic development dahil kung ang lahat po ay nagtatrabaho, lahat po ay nagko-contribute rather than nagre-receive po ng ating mga tulong from the government. Anya kung sa household level ay manageable o sapat ang bilang ng mga anak ng bawat pamilya, mas matutugunan ang kalusugan, pag-aaral at iba pang pangangailangan ng pamilya sa kabuuan. Isa naman sa nakikitang hamon ay ang pabatang mga kaso ng teenage pregnancy lalo na sa mga edad 0 to 14 years old. Ilan sa nakikitang rason dito ay ang kawalan ng sapat na impormasyon at ang mga kaso ng sexual abuse sa naturang age group. Yung comprehensive sexuality education po, in partnership with CSE and even po dun sa mga alternative learning system and even sa mga skills development na mga courses like yung mga sinusulong po ng TESDA, tinitignan natin na sana meron po siyang component of comprehensive sexuality education. At syempre, hindi rin natin papabayaan yung mga wala sa school, yung mga out of school youth. Kabilang din dito ang pagbibigay impormasyon sa mga magulang at guro na gumagabay sa kabataan. Katuwang naman ng ahensya ang LGU sa pagpapaalala sa publiko ng responsible parenthood, family planning at teenage pregnancy prevention. Pinaghahandaan din ng ahensya ang patuloy na pagtaas ng older population ng bansa. Nasa 5.4% na ang dami ng mga 65 years old pataas at 8.5% naman ang mga senior citizens sa kasalukuyan. Paliwanag ng CPD, mahalaga ang pagkakaroon ng mga polisiya para masiguro na hindi lang mananatiling malusog ang age group na ito, kundi manatiling produktibo at may kontribusyon pa rin sa ekonomiya. Rod Lagusad, para sa Bayan.